It's New Year 2025 at naisipan kong umalis muna at pumunta sa kung saan man akong dalhin ng aking paa. So ito yung time na available ako on a Saturday kasi for the past couple of years sobrang busy ako every Saturday dahil sa mga casino shows ko. And itong 2025 ito yung natsyempohan ko na meron ako available na isang Saturday. So, maaga ako nagising, sumakay ako ng bus, sumakay ako ng van hanggang sa napunta ako dito sa Zambales. Yung baon ko lang dito was mga 1,500 yata. And ito, madaling araw, sumakay ako ng motor. Kumbaga may nag-assist sa akin kung saan ako pupunta. At may mga konting taong umakit din ng bundok. Wala nga akong kaplano-plano kung anong gagawin ko nito I just think of a good adventure hanggang sa nakapunta ako dito. Ang pangalan ng bundok na to is Mariglem. Ang ibig sabihin ng Mariglem is a Zambal siya na language. I mean, Zambal na dialect. Meaning, madilim. Ayan. Nakakatakot yung lugar. Medyo parang may mga aswang dito. At ito habang sumasakay ako sa motor, nakaka-enjoy siya kasi matagal din ako hindi nakapag nature trip ng ganito, yung sobrang probinsya talaga. Tapos alam mo yung madaling araw, tapos marami kang napi-feel na simoy ng hangin. Tapos tuwang-tuwa ako dito sa mga panahon na to. Gusto ko lang enjoyin to. Yung bayad dito sa tricycle na to is 100 pesos. Medyo malayo din yung biyahe. Pag nilakad mo kasi mga 1 hour siya na hike pag nilakad mo to. Pero pag tricycle siguro kaya ng mga 15 to 20 minutes lang na sakay. Pero yung pinaka challenging dito is yung bato-bato. Sobrang grabe yung lubak. Kaya dapat prepared ka. Light travel lang ako. Yung dala kong bag isa lang. Tapos bumili lang ako ng mineral water na 1 litro. Tapos yung pera, and then yun lang, sobrang dami. May tsinelas ako kung dala. Nakatsinelas nga lang pala ako. At saka medyas. Makikita mo talaga sa lugar, no? Para talaga siyang Kulay brown line na pulot natin. oh, may nahulog na malit. Sobrang rural area. Na paggabi sobrang dilim for sure dito. Tapos yung mga tao, sobrang lamig pag umaga. Nagkakape-kape. Tapos maganda yung tanawin. Minsan kailangan din natin ng mga ganitong reset sa buhay natin. Para pang refresh lang. Para makapag-isip-isip din ng mga future plans natin. Kung ano ba talaga yung purpose natin dito sa buhay. Ayoko naman na magtrabaho na lang tayo na magtrabaho, di ba? Most of the time, one of the best things in life na kailangan mong gawin is to save money, prepare for your future, but at the same time, kailangan you have to experience life din, katulad nito. Kaya, kung makakatsyempo ako na makapunta ako somewhere, yun yung mga ginagawa ko. At good thing dito sa ginawa ko to is hindi naman ako napagastos, di ba? Mga 1,500 lang naman yung gastos ko dito. At the same time, para siyang full reset for the past couple of years na sobrang busy ko. At maganda dito sa Mariglem na to kasi during this time na pumunta ako, walang maraming tao. And sobrang aga ako nakarating. Kaya wala pang pa-sunrise pa lang yata to. So nasa kalagitnaan na ako ng bundok. And napakasarap sa pakiramdam. Yung simoy ng hangin. Marami kang ma-realize sa buhay mo. Katulad yung mga tao ngayon is puro na lang sila pag-compare ng buhay nila sa buhay ng ibang tao. Hindi nila alam na iba-iba naman yung struggles ng mga tao. Kumbaga iba-iba yung takbo ng buhay natin. Kaya hindi mo pwede i-compare yung buhay mo sa buhay ng ibang tao. We have our own struggles in life. At saka may mga kanya-kanya din tayong mga goals sa buhay. So during this time na umakyat ako ng bundok, parang nag-enjoy lang talaga ako. Hindi ko zero expectations kung gaano ba kahirap yung akyat ng bundok.
Tapos, I just enjoyed it. Alam ko nakakapagod siya, but I just enjoyed it. Parang wala lang siya. Kasi sanay naman ako sa akyatan sa mga bundok since bata pa ako. At eto, tingnan nyo yung lugar. Ako lang mag-isa dyan. Oo, wala pang tao. Yan yung pinakagusto ko. Yung wala masyadong tao. Tapos nung mga kalagitnaan na may mga konting tao na dito, kaya pwede na ako magpa-video. May part dito mamaya na nag-ask ako ng tulong sa mga hikers din kung pwede nila akong videohan para may konti akong mga faraway shots. Yan. So, itong parang konting vlog na to. Vlog ba tawag do? Parang, for me, parang documentary siya. It's more of like self-reflection siguro, tsaka documentaries ng mga nagawa ko sa buhay. And this is an eye-opening din sa akin na it's best talaga to have a quick reset sa buhay natin paminsan-minsan. At isa ito, kailangan talaga mag-nature tripping. Malaking tulong talaga yung nature tripping. Konting drama-drama, tapos marami kang marirealize sa buhay. Ito ang ganda ng kuha ko dito. Nilagay ko lang yan sa kahoy, yung camera nilagay ko lang sa kahoy. Tapos tingnan mo yung pasok ng ilaw ng sun. Napakaganda ng kuha. So ano ba talaga yung mga kailangang dalhin pag ganito, mountain hiking lang siya. Hindi siya sobrang mabigat na mountain climbing. In a scale of 1 to 10, itong Mariglem is parang 4 lang siya. Yung difficulty niya is parang level 4. Hindi siya ganun ka bigat, pero hindi na siya ganun kadali. So, mga nasa level 4. And kailangan may dala kang isang damit lang na pampalit, isang shorts, underwear, tapos medyas. Importante yung medyas kasi maalikabok dito para hindi yung paa mo. Tapos dapat pala hindi ako nag-shorts. I highly suggest na kailangan long pants na pwedeng jogging pants or mga pants na hanggang paa mo talaga kasi maraming mga talahib. So medyo makati siya. So isa yun sa mga masasabi kong required pag umakyat ka ng bundok. Huwag kang mag-shorts kasi maraming talahib. Medyo makati. At ito, sa part na to, nasa I think pang-apat na peak na ako nito. Yan. Medyo may mga tao na rin dito. Nagpa-video ko. Makikita mo yung mga lugar sa baba. Tapos medyo sunog yung grass dito dahil sa kaingin. At eto na, nasa peak na ako ng Mount Mariglem. Yung hindi ko na na-videohan dito is yung pababa. Yun yung pinaka-challenging talaga, yung pababa. Kasi pwede ka talagang dumaos-dos. So kailangan dahan-dahan ka. Every step mo kailangan 2 steps para i-make sure mo na yung bato na dadaanan mo is stable. Kasi may mga dumaos-dos na mga kasama sa likod. Okay, so after nito, dito na ako sa may ilog. Ito yung unang ilog na makikita mo. Medyo malumot itong ilog na to. And then, lakad-lakad na ng konti. And here's the best part, yung maliit na falls. Dito medyo marami ng tao. So, pwede ka na magpa-video dito. Pwede na ako magpa-video dito sa mga tao. And then, yung tubig nila is sobrang linaw. Tsaka, sobrang lamig. So, masasabi mo na worth it yung pagpunta dito dahil sobrang refreshing. And, ang masasabi ko is, it was a good hike. And, uulit pa ako. Siguro sa iba naman, sa ibang parte naman dito. And, pagka balik pala, galing sa bundok, may mga makakainan ka rin dito. At yung maganda dito, yung kainan dito is pipili ka kung anong gusto mo, sinigang ba or adobo. Yung adobo nila is 200 pesos. Tapos unlimited rice na. Tapos may mga soft drinks din doon.
200 pesos per tao. Yun lang nga iniisip ko minsan kasi pagkakain ka sa mga baryo-baryo, di ba? Hindi mo alam kung ano yung pagkakaluto nila doon, or hindi mo alam kung mayayanggaw ka. Yun yung mga iniisip ko. Pero so far wala naman. Pag gutom na gutom ka, wala ka namang iisipin pa. Safe naman. So far safe naman. Safe naman akong nakauwi din. And nanggaling ako sa bahay mga madaling araw. Gabi-gabi ako umalis nito, tapos nakauwi na ako ng Manila nito mga, I guess mga pa 7 p.m. na. And it was an awesome experience. At dito sa part na to, medyo marami na mga tao dito. So, hanggang dito na lang itong maikli nating documentary about sa hike ko. I'll be posting some of the life experiences, mga random life experiences na lang yung mga ipopost ko dito sa YouTube ko. And ingat kayong lahat. Maraming salamat sa panunood. Kung napanood nyo hanggang dito, take care, and always remember to save for your retirement. Have a great life. Bye-bye.